Praying in tongues intensifies the influence of the Holy Spirit in your life. This is why there are great benefits to using your prayer language. Because as you begin to use this prayer language, that which is in your spirit begins to influence everything in you and around you. Ang modern tongues ngayon ay tinatawag nilang private prayer language. Pero ang Biblia, walang ganon. Hindi ito prayer language at hindi ito secret code sa Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2, ang phrase na, "He that speaketh in an unknown tongue" ay hindi prayer language. Tinawag itong unknown tongue dahil hindi ito naiintindihan or nauunawaan ng mga tao sa lugar na iyon. At sabi ng Biblia that tongues must edify the church, hindi ang sarili. That the church may receive edifying. 1 Corinthians chapter 14 verse 5. Kung ang tongues mo ay para lang mag-feel spiritual, pero hindi na edify ang church, hindi yan biblical tongues. Yan ay emotional experience at hindi gift of the Holy Spirit. Kaya maliwanag na ang modern charismatic tongues ay hindi kapareho ng biblical tongues. Bakit? Dahil hindi ito totoong wika. Walang interpreter at ginagawang personal prayer language na lahat ay taliwa sa scriptures. Ang modern tongues na ating nakikita sa mga churches ngayon ay puro lang emosyon, puro gibberish, at puro lang ito babblings at hindi doktrina. Mga kapatid, huwag po tayong magpadala sa hype. Ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay hindi mo makikita sa mga babblings na pananalita, kundi ang pag-unawa at pagsunod sa salita ng Diyos. Let the Bible be our final authority. Not experiences, not feelings, at hindi ang mga trends ngayon. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, "Prove all things, hold fast that which is good." Kaya bantayan nawa natin ang huwad na practices ng speaking in tongues at manatili sa katotohanan ng Biblia.